Okay, kumusta mga lods? Welcome back muli sa Mr. Banhog Channel. Ang video ng ating papanoorin ngayon ay itong nag-viral na video ng isang OFW na di umano ay hindi pinayagan ng kanyang lalaking among mapunta sa iba, kaya pinauwi na lamang sa Pinas. Kakaibang kwento rin ito. Kaya ito yung ating video nga papanoorin mula sa channel ni Bisan Uno Vlogs. Kaya paki-subscribe din yung kanyang YouTube channel mga lods, at ang link nito ay aking ilalagay sa may description box. At siyempre kung bago ka pa lang din sa aking channel ay hinihikayat na rin kitang mag-subscribe at pindutin mo na rin yung bell notification para lagi kayong updated sa mga susunod pang video ng aking i-upload. Kaya wag na natin ito patagalin mga lods, total wala naman tayong hinihintay pa na Poncio Pilato. Panunuorin na natin ito. Pinagkakaguluhan at viral na ngayon sa social media ang isang video ni Kaagapay Kabong Concha matapos itong ipakita sa publiko ang isang distress OFW kasambahay na kakarating lang sa Pilipinas galing Riyadh, Saudi Arabia. Kwento sa likod ng viral video na ito, si Kabayan ay 25 taong gulang pa lamang. Mahigit 2 buwan pa lamang itong naninilbihan sa kanyang mga amo sa Riyadh. Pero pinag-aawayan umano ito ng kanyang mga amo dahil sa nagsiselos umano ang amo nitong babae. At sa halip na ihatid ito sa agency, hindi umano pumayag ang among lalaki sa takot umano na mapunta si Kabayan sa iba. Kaya't natakot ang kanyang among lalaki na mapunta sa iba. Aba, talaga namang may naaamoy ako kaagad dito. Kakaiba ito mga lods, no? Ikaw ba, papayag ka ba na hindi lumipat sa ibang amo at uwi ka na lang? Sa bagay, nakadepende na rin sa'yo, no? Na desisyon mo na rin yan kung manatili ka pa doon, maghanap ng ibang amo. Pero itong kwento dito ng isang kababayan nating OFW ay kakaiba rin, no? Hindi di umano ito pinayagan ng kanyang among lalaki na mapunta sa iba. Aba, babagalan ko, no? Hindi pumayag ang kanyang among lalaki na mapunta sa iba. Aba, may iba akong naaamoy. Tuloy natin. Nauwi na lamang daw ito ng diretso sa Pilipinas. Kaya't nasabi ni Kaagapay Kabong Concha na nakakatakot daw ang mga ganitong itsura na pumasok bilang isang kasambahay dahil lapitin daw ang mga ganitong itsura sa mga among lalaking mapang-abuso. Sa lahat po ng mga nagtatrabaho, mga kababayan ko po, kung kayo po ay may ganitong itsura po at gusto nyong magtrabaho bilang kasambahay sa Saudi o sa Kuwait o kahit saan, Diyos ko po, pag-isipan po ninyo ng maraming beses. Pag-isipan rin ng maraming beses. Aba, alam mo, sa totoo lang, walang pinagkaiba ang isip nitong si Mang Kanor doon sa nagiging amo nitong ating kababayang OFW. Sa totoo lang, no? Komento ko yun. Yan siguro yung tamang ano rin sa kanya, no? Iba rin to mag-isip si Mang Kanor, eh. Tawagin ko na lang to si Mang Kanor. Itong pag mga ganitong itsura daw ay hindi maaaring maging kasambahay. Talaga naman kakaiba rin to si Mang Kanor mag-isip, no mga lods? Na hindi naman sinang-ayunan ng ilang mga netizen ng mga OFWs, lalo na sa mga nagtatrabaho sa bahay. Ani sa kanilang mga komento, wala daw po sa itsura. Kahit kaya maganda, basta hindi makati at hindi magpapapansin sa hindi makati. Kung walang makati, wala ka namang kakamutin, di ba? Ika nga, sabi pa nga ng iba, walang magnanakaw kung wala namang nanakawin, di ba? Ganun lang kasimple. Among lalaki, pwedeng walang mangyari sa'yo. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Ayan po si ate. Nagtrabaho po bilang isang kasambahay sa Riyadh, sa Saudi Arabia, pero pinauwi ng employer. Alam niyo na kung bakit po. Alam na namin kung bakit. Dahil parehas kayo mag-isip ata nung amo nitong kababayan nating OFW. Yun ang katotohanan dyan, Mr. Mang Kanor. Taga saan ka? Jensan. Taga Jensan. Ilan? Oy, shout out there sa atong mga kaigsunan diha sa Jensan, no? Kumusta, mayong buntag o mayong hapon kaninyong tanan ang atong mga amigo at amiga diha sa Jensan at sa iba pang
kung saan makakarating itong bidyong ating tinatalakay ngayon mga lods. Maayong buntag, maayong hapon, maayong gabi kaninyong tanan. At sa lahat ng ating mga OFW, dahil isa rin po sa OFW yung aking may bahay, no? Shout out nga pala dyan sa Singapore yung aking may bahay. Mag-ingat ka palagi dyan. Tandaan mong love na love din sila. Alright? Ganun lang kasimple mga lods. Ingat ka palagi dyan, no? Huwag kang mag-alala. Kahit mag-isa lang ako dito ay kayang-kaya. Kayang-kaya kong alagaan yung aking sarili. Alright? Kaya ipagpatuloy natin itong mga lods, no? Taong ka na? 25. 25. First time mo mag-abroad? O first time. Ilang buwan ka lang sa amo mo? 2 months and 18 days. 2 months and 18 days. Tapos pinauwi ka na ng amo. Lagi kang inaaway. Kasi yung tatay lapit ng lapit. Tapos pumupunta sa kusina kahit lumalabas ako hindi naman. Tama nga yung aking pang-amoy. Kakaiba rin yung kanyang amo, no? Talaga naman. Sige, pagpatuloy natin. Tapos sabi niya, punta tayo magpalaro ng bata. Pagdating doon sa palaruan, yung mga bata may bumabantay pala. Tapos ako, dinadala niya ako, sabi niya, balik ka, punta tayo doon. Ganon, punta tayo doon. Ibig sabihin, baka kung yung palaruan ng bata ay iba rin yung puntahan, baka gagawa ng bata. Ganun lang mga lods. Kakaiba, kaya nga pala ingat na ingat yung kanyang among mapunta ito sa iba, itong kanyang kasambahay. Talaga naman daming dito ng to. Di pala ako magbabantay ng bata, sinasabay niya ako kung saan siya. Oo, nakita mo? Ate tayo. Tawang-tawa rin si Mang Kanor eh. Alam ko yung sa isip mo, Mang Kanor. Kakaiba rin si Mang Kanor, no? Nga ate, tayo ka nga ate, tayo ka. Pinapatayo Nakita ninyo pa. si ate. O ayan o. Nagkatrabaho sa bahay. Pinapatayo pa, talaga gusto niyang makita yung kanyang gusto niyang makita ang hubog ng katawan ng ating kababayan. Talaga naman po si Mang Kanor, oh. Diyos ko. Bukod doon, ano pa yung mga naranasan mo? Tapos yun, pag umuwi, kasi pinauwi ng Pinauwi na ng amo. opo, ng babae. Oo, natatakot sa iyo. Nagselos sigurado yun. Sabi ng babae, balik ako ng agency. Pero sabi ng tatay, hindi daw ko payag. Uwi na ako ng Pinas. Nako, talaga tama. Sa una pa lang ay talaga namang naaamoy ko na yung talagang naamoy ko yung takbo ng utak ng kanyang amo. Pambihira naman kayo. Kakaiba kasi yung sa totoo lang, no? Nanggaling din yung aking may bahay dyan sa bansang yan. Pero hindi naman lahat, no? Pero ang masasabi ko lang ay yung, alam mo yung tuhod mo, lagyan mo ng buhok, dadalihin na ng mga Arabong yun eh. Yun ang totoo doon eh. Hindi naman lahat, pero talaga namang ika nga mas maano pa sapato yung mga doon tao, mga lods. Yun ang totoo. Kaya nga balot na balot yung itsura, mukha nila, no? Yung ating mga kasambahay na OFW doon ay balot na balot din yung mukha. Gawa nga nung kulang na lang kahit yung tuhod mo lagyan mo ng buhok ay dadalihin na. Kaya pinauwi. Hindi talaga sila papayag na ibigay ka sa iba. Ate, tama na yung pag-abroad mo ng marami namang ibang trabaho. Wag na sa bahay, ha? Anuhin mo na lang, Mang Kanor. Doon na lang sa inyo, sa bahay nyo. Baka matuluyan na yung takbo rin ang isip mo. Oy, grabe naman si ate. Bawal mag-diet yung maganda. Kami ng pangit. Wag naman ganun, ate. Kaya lang, sinasabi ko lang sa inyo kasi itong mga itsura, pagkatrabahuhin mo sa bahay,
Wala nga sa itsura, ano ka ba? Hindi naman itsura yung ipunas mo doon sa mga lababo or kung alin-alin dyan na pupunasan mo. Hindi, mukha mo ba yung ipupunas, anak ng pating? Huwag ka namang magsalita ng gano'n na Mang Kanor. Maraming magagalit sa'yo na mas maganda pa dito kay ate, no? Na nagiging kasambahay rin, no? Pagpatuloy natin. Diyos ko, nakakatakot. Ani sa ilang mga komento ng mga Natakot? OFWs, ang Natakot si Mang Kanor dahil siyempre alam mo na yung takbo rin ng isip nitong si Mang Kanor, kaya natakot din siya. Parang kagaya nitong nagiging amo nitong ating kababayan. Natakot siya. Parihas sila. Natakot din to eh. Natakot siya na mapunta sa iba. Ito rin si Mang Kanor, natakot din. Kaya walang pinagkaiba. Ay nako. Anyakis na amo, walang pinipili yan, mapaganda o pangit. Marami Tama. din ako nakasabay na mga magaganda sa awa ng Diyos, nakatapos naman ang kontrata nang di nagka-problema. Yung ganda kasi natin, nawawala naman yan pagdating dito. Bilhan ka ba naman at pasuotin ng malaking uniform? Buti na lang ako swerte sa amo ko. Libanis kasi sila, sobrang magalang at gentleman ang mga lalaki. At ang babae naman hindi silosa. Pero nakadepende po din yan sa atin mga babae. Kailangan alamin natin ang ating limitasyon kung ano ang pinunta natin dito sa ibang bansa. Sa totoo Tama. Bakit ka pumunta doon, no? Trabaho naman yung hanap mo. Mag-ano ka pa ng ibang trabaho, ibang usapan na yan. lang, marami pong magaganda DH dito sa Middle East. Mas maganda pa kay kabayan. Nasa maayos naman pong kalagayan. Hindi lang siya malamang sinuswerte sa amo. Wala namang kasi yan sa itsura ang magiging kapalaran mo as DH. Di lang talaga siya maswerte sa amo. Ikaw kabayan, ano naman ang masasabi mo sa videong ito? Pakikomento ang inyong saloobin. Salamat at palagi po kayong mag-ingat. Alright, dito na nga nagtatapos ang video ito mga lods. Maaari kayong magkomento, no, kung anong sa palagay nyo, tama rin ba yung sinabi nitong aking tinawag na Mang Kanor, at tama rin ba yung aking naamoy doon sa una pa lang, no, itong amo nitong ating kababayang OFW na ayaw niyang pumayag na mapunta sa iba, pinauwi na lamang niya sa Pilipinas. Talaga naman. Kaya hanggang dito na lang. Ako nga pala si Mr. Banog ay mag-iiwan naman ng isang katagang. Kahit na sa katwirang kapag babae na yung kalaban ay siyempre manahimik ka na lang. Peace. Right.